Ano pa yung, alam nyo, dapat talaga na gawin dyan ng ABS-CBN. Kung kayo, masyado naman mahaba na pasensya ninyo sa ginagawang panloloko, ginagamit kayo sa dribble. O baka naman, in the end, may usapan na rin yan. Diba? Hindi natin nalalaman eh. Pero ganun pa man, ang talagang salbahe dito, yung ginagawa nila na investigasyon. Sabi ko nga, ganyan ba ang history ng ginawa ninyong hearing tungkol sa prangkisa sa lahat ng istasyon, lahatin na natin. Ganyan ba ginawa ninyo? Aber, ilabas nyo nga yung record. Kung nagkaroon ng kahit minsan, katulad ng ginagawa ninyong investigasyon ngayon laban sa ABS-CBN. Alin, pagka nakikita mong ganyan, mahirap yung nagpapakasangkapang ka eh. Tinitiis mo yung pag-alipusta, pagdapurak, lahat ng ginagawa, lahat ng gusto nilang gawin, makapagyabang lang para makapagpasikat sa amo nila. O, nakita mo, eto, ganito ang ganyang kamagtangal. Pupurihin ka eh. Kasi, ginagampanan mo yung papel na gustong mangyari nung amo mo, na gusto mong pagsipsipan. Hindi ba? Doon ka nagsisipsip. O, nagagampanan mo yung tungkulin mo, matutuwa ngayon sa'yo. Sino napabuti? Nakabuti ba sa tao yon? Nakabuti ba sa bansa yon? Hindi. Sino napabuti? Ikaw lang. Ginagawa mo lahat yan, kayong lahat dyan sa Kongreso na nagpa-participate sa pambubuli, ginagawa nyo yan para mapabuti kayo. Katulad si Garin. Mapapabuti siya. Dati siyang ika nga po eh. Yung pamilya nila, di ba sinasangkot pa nga sila sa droga? Ngayon wala na. Hindi na sila ibabas ng mga DDS. Bakit? Ano na eh? Kasama na sa orkestra eh. Kung ako, yung nasa lagay na yon ng ABS-CBN, kung mahaba rin pasensya nila, di ba? Ba't kailangan mo pang pag-aksayain yung panahon mo? Lahat ng sasabihin mo ron, bababuyin ka, babastusin ka, para lumabas silang magaling. Kahit na sa harap sa mata ng publiko, alam na alam yung ginagawa nila. Foul. Abuso. Mga kaibigan. Sobrang pag-abuso sa kapangyarihan na. Alin, total wala ka naman laban sa ginagawa nila eh. Dahil lahat ng gusto nila, yun ang gagawin nila. Kaya ano sabihin mo, hindi importante sa kanila yun. Ang importante sa kanila, sasabihin nila. Ngayon, kung yun ang importante sa kanila, ba't nag-a-attend pa kayo ng hearing? Di mag-walk out na lang kayo, di ba? Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ngayon, ano sabi nung, akala mo kasi ubod ng lilinis eh, mga moralista, akala mo may mga moralidad eh, mga kaibigan eh. Hindi naman sa alam naman natin ang trabaho ninyo. Wala naman kayong trabaho eh. Sabi ko nga sa inyo, sino ba kayong mga congressman, mga senador, karamihan sa inyo? Hindi, katulad si Lacson, kahit masama ang record, may pinagumpisahan. Di ba? Kahit masama lahat ang record niya, may pinagumpisahan. Kumandidato. Yung iba dyan, ano track record nyo? Sabihin nyo nga, yun ang problema nating mamamayan eh. Hindi natin sila
Hindi raw maganda sound natin eh. Kasi merong ano ng ano rito eh. Hindi ko malaman kung saan yung lugar nyo. Kasi yung iba naman sa Pasig, okay naman. Sa ibang lugar. Baka masama lang ang totoo niyan, yung nagsasabi sa atin, nandyan lang kayo sa tabi ng istasyon eh. Lapit lang na istasyon nyo, ilang hakbang lang, nilalakad ko lang yan eh. Ngayon, asan ba ako? Yung ginagawa ng Kongreso, walang mga track record dyan, tumakbo. Basta na lang tatakbo. Anak ako ni ganun eh. Para bang, na yung credential na yun. Akala mo, yung ginawa nung tatay niya, halimbawa, gumawa ng mabuti tatay niya, kaya hindi ako naniniwala sa ganun eh. Halimbawa, si dating Pangulong Marcos, bilib ako. Di ba? At masasabi ko, walang makakapantay kay Marcos sa galing magpatakbo ng gobyerno. Pero, sasabihin mo sa akin, iboto mo niya si Bongbong. Ay hindi, mag-iisip ako. Bakit? Hindi naman siya si Marcos eh. Sino siya? Kalahati niya Marcos. Kalahati niya Romualdez. 50% siya. Di ba? At hindi nangangahulugan na como anak siya ni Marcos, pareho na sila. Magiging ganun din siya. Kagaling. Hindi yon. Titignan natin, di ba? Mga kaibigan, kung kaya niyang sundan, so far, wala pa naman tayong nakikita. Kundi maliban sa, naging official na rin siya, pero isang beses ko lang napanood na sumali sa hearing yan eh. Ala na eh. Mga kaibigan eh. Bilang senador. O dun sa Ilocos. O kung iba ang pupwesto, siguro ibang pwesto ang tatakbuhan niya. Baka sakali. Pero presidency pag-uusapan natin, kung may pagpipilian tayo, hindi natin i-combine ang ating criteria sa pagpili ng kandidato dahil sa siya anak ni Pangulong Ferdinand Marcos, mga kaibigan. Hindi ba? Dapat hindi na gano'n. Wala na rin tayong political party ngayon. Kaya anuman political party siya nabibilang, titignan ko pa rin sa iyo yung kakayahan mo dahil sa iyong track record. Kung masama track record mo, ba't naman kita iboboto? Bakit ka naman dapat iboto? Halimbawa, tumatakbo ka ngayon na presidente, nung dati kang vice mayor, magnanakaw ka, may kaso ka. Naging mayor ka. Pagkatapos tatakbo kang presidente, bate ka muna. Titignan ko rin tong iba. Kung ito, halimbawa, Leni Robredo, kahit sino itapat mo dyan, nakakandidato, unang lamang na si Leni Robredo. Bakit? Vice President siya eh. Di ba? One step to presidency. Mga kaibigan. Track record. May masama ba tong ginawa? Nagnakaw beto? Wala naman eh. Dito sa pandemic, sa lahat ng nangyari sa gobyerno, sinisiraan pa siya. Pero sa kabila nun, patuloy siyang gumagawa. Hindi ba? Mga kaibigan, halimbawa lang yan. Ibinibigay ko lang halimbawa. At hindi ako naniniwala sa paninira lang. Lalo na kung wala namang kinalaman sa dapat maging basihan ng isang tao pa sa kanyang pagtakbo sa politika. Lalo na siya nakaupo. Nanalo siya. Siya nakaupo. Dinayaan niya. Nandayaan niya yan si Leni Robredo. Kung mga makapagsalita, akala mo titistigo sa kaso eh.
Pag pinatawag mo naman yung mga yan, di naman pupunta. Magsisipagtago yan. At kaya nila sinasabi yan, paano? Nag-iiba sila ng pangalan sa social media. Ngayon, mga kaibigan, kung talagang totoo, nag-aakusa kayo, dinaya, ano basihan nyo? Sige nga, anandaya raw si Leni Robredo mismo. Bah, sintido ko mon. Paano niya nagawa? Yun ay paliwanag mo. Paano niya nagawa yun? Sige nga. Siya ba nagproklama sa sarili niya? Siya rin ba nagbilang ng boto para madaya niya yung boto? Sige nga. Oh, mga kaibigan, kung may nandaya, Comelec. O, dilusubin niyo yung Comelec, tapos sunugin ninyo yung opisina kung talagang ang paniwala ninyo ay masama ang pandaraya sa eleksyon. Eh, sinasabi nyo lang yan pagka hindi nyo kursunada. Pero pag pabor sa inyo yung tao, kahit mandaya pa yon, wala kayong sasabihin. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito naman si Guarin, umepal. Ano yun? Bumaliktad eh. Ha? Paano? Marami rin sigurong atraso. Si Deng Baxia, mga kaibigan. Nung una, galit na galit yung mga DDS dyan, di ba? Gusto nila ipako sa krus yan. Ngayon, bakit hindi na nila binabanatan? Kakampi na eh. Yun yung sinasabi ko noon, na dapat hindi tayo nagbabase sa political color ng isang tao. Lalo na yung mga nasa gobyerno, politiko man o public official man, mga kaibigan, ang dapat, ang pinagbabasihan ng publiko lagi at ng mga appointing powers, ano ba, ang publiko sa pagboto, ang appointing powers sa pagtatalaga ng mga opisyal sa gobyerno, ano ang talagang basihan? Ang talagang basihan, track record. Diyan hindi ka magkakamali ng pagpili. Halimbawa, isang opisyal ng gobyerno, magnanakaw. May kaso pag nanakaw, pandarambong. Kumandidato. Iboboto mo ba yon? Pag binoto mo, ang ibig sabihin lang, tumanggap ka ng pera. Ha? O kaya, gago ka talaga. Yun ang ibig sabihin nun. Tapos magrereklamo ka pag nakaupo na. Saan ba sila dapat hinahatulan? Dapat sa kanilang track record. Kaya yung kahit na nung ako bulag pa na naniniwala kay Presidente Duterte at hindi pa ako natatauhan, kamukha nga ng sinabi ni Sharon Cuneta, hindi pa nagpapasalamat siya, nauntog siya. Inuntog niyo ako eh. Bakit? Unang maninira sa'yo yung mga DDS eh. Sipin ninyo yan. 2009 pa. Duterte. Kung sino ba si Duterte sa Maynila? Kilala ba yan sa Maynila? Wala. Bakit ko nalaman yung Duterte? Nagpunta ako ng Davao. Nakita ko ang peace and order. Okay naman. Okay. Pero hindi ko siya ganap na kilala. Sabi ko, ganito ang quality na dapat nagpapatakbo sa bansa. Yung pala, hindi. Nabigo na naman ako eh. Mga kaibigan eh. Nung ako, hindi pa nauuntog. Ano sinasabi natin? Kahit na ako, nung mga panahong maka-Duterte pa, mga kaibigan, lalo na nung naupo na sila, ano lagi nating ipinapayo? Tigilan na ninyo. Sabi natin, ikaw, Mr. President, wag mong papansinin ang mga batikos laban sa iyo. Sapagkat ganyan talaga sa politika. Walang administrasyon, hindi pwedeng administrasyon, walang oposisyon.
Ha? Hindi pwede yun. Lalo na sa isang demokrasyang bansa. Oh. Huwag mong papansinin yan sapagkat merong mga babati ko sa iyo na ang gusto lang yan, madistract ka doon sa gusto mong ipatupad ng mga programa. Akala ko may programa. Wala pala eh. Programa pala sa harassment, meron itong mga ito eh. Mga kaibigan. Yung pala, baliktad. Tayo pala ang dinidistract nila dahil wala silang gagawin. Pagkatapos, tayo ang dinidistract sa pambubuli. Yung publiko ang dinidistract. Ano sabi natin nun? Tigil nyo na yan, yung mga dilawan-dilawan. O, kasalanan ba ng tao kung maging kasama siya doon? Kung tutuusin mo, dilawan si Presidente Duterte, di ba? O, hindi ba dilawan dati yan? Dilawan yan. O, mga kaibigan, ultimo nanay niya, dilawan eh. Tsaka siya. Katunayan, noong 2010 election, si Noynoy ang kinampanya niya. O, kaya, hindi dapat yung kasi, yung partido na tinatawag nilang dilawan, hindi naman yun na maglilingkod sa tao eh. Hindi naman yun na magsisirbisyo, kundi yung taong iboboto mo. Walang kinalaman yung partido. Ha? Mga kaibigan. So, sabi ko nga noon, ano sabi natin? Yung tungkol kay De Lima. Ito, halimbawa, ginamit ko example. Halimbawa, di ba, ang dami naman nakaupo, ang dami naman nilang ina-appoint, dilawan din. Oh, kamukha ni Presidente Duterte na dating dilawan. Nanalo lang sa PDP laban, di na siya dilawan. Oh. Noong si Kako, yan si De Lima, nakakulong. Oh, kung halimbawa, bibigyan ko kayo ng isang senaryo. Halimbawa, si De Lima, nagpahayag na ng kanyang suporta kay Presidente Duterte. Ibig ba sabihin, hindi na siya dilawan? Oh, mga kaibigan, tatanggapin nyo ba yun? Na wala na siyang kasalanan. Ibig sabihin, pagka sumama sa inyo, wala nang kasalanan. Makasalanan ng tao pagka hindi naniniwala sa inyo. Ganun ba yun? O, katulad dito, si Garin, mga kaibigan, ano tawag mo dyan? O, hindi ba dinidikdik nyo yan araw-araw sa social media? Idinidiinin nyo sa Deng Baxia sapagkat siya ang health secretary nung nakaraang administrasyon? Bakit ngayon di nyo dikdikin? Bakit ngayon nagsasalita laban sa ABS-CBN? Sana kung yung sinasabi niya may kabuluhan Walang kabuluhan Bakit? Yung sinasabi niya, personal na hinanakit Umiimbento pa tungkol daw sa Deng Baxia. Bakit? Yung ABS-CBN lang ba naglabas-labas sa Deng Baxia? Lahat naman ng media. Katunayan, pinagtatanggol pa kita Itong programa ko sa radyo. Pinagtatanggol ko pa yan Yun nga yung sinasabi ko, ano kinalaman ng dilawan dyan? Di ba? Usigin nyo siya sa kanyang ginawang kasalanan. Kung may kasalanan siya, dapat may kasalanan yung obyal. Yung obyal, kasama rin nila yon, in-appoint dito, di ba? Unang na-appoint sa Department of Health yun. Pero yun, naging kasama nila, ayaw nilang tawagin dilawan. Ngayon, tatawagin nyo pa ba dilawan? Yan si Janet Garin? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Pero kung ginagamit nyo yan para matakban ang lahat ng kapalpakan, ang lahat ng pagkukulang, ang mga hindi maipaliwanag na pondo na hindi makita ng taong bayan, hindi naramdaman ng taong bayan,
Sabi nga ni Ramon Ang, nagpatayo sila ng kanilang sariling testing center. Magkano bayad? 2,500. Sa pangkaraniwang ospital, pinakamababa, 5,000. Maabot ng 10,000, 7,000, may 5,000. Paano anyang makakapagpa-testing ang tao? Diba? Kung mahirap ka lang. Meron pa ngang malungkot na balita, di ba? Yung isang jeepney driver na naglakad mula Caloocan City hanggang sa East Avenue. Sa opisina yata ito ng LTO, LTFRB, na para makakuha ng ipinangakong ayuda. Pagdating niya ron, hindi siya nakakuha ng ayuda, hindi siya kasali, disqualified daw siya. Sipin nyo, nilakad niya yun. Namatay na nung isang araw, yung tao. Matanda na. Sipin ninyo, bago namatay ang tao, wala man lang na itulong ang gobyerno sa kanya. Mga kaibigan, kung paano ang dinadanas ng mga kababayan nating OFW sa ibang bansa, wala man lang na itulong ang gobyerno. Namamatay. Kapag ka wala nang makain, ay nagpapakuha ng dugo. Pararatangan pa na naglalasingan lang daw yon. Ginagamit lang daw ang pinagbentahan ng dugo sa pagbili ng alak. Gayong bawal ang alak sa Middle East, sa Saudi Arabia, specifically, mga kaibigan. At noon, ang balita, kaya may mga Pilipinong nakakabili ng alak. Ang nagpapasok ng alak, yung mga membro ng ating konsulada, ng foreign mission, ng embassy at saka ng consulate. Yung mga kasama yung mga polo. Sapagkat ang kanilang status ay diplomatic. Sila lang ang nakapagpapasok ng alak. At sila nagbubuyo sa mga Pilipino na maglasing para makinabang sila. Hindi bali mahuli ng pulis. Mga kaibigan, nung araw nagpapasugal pa yung mga hayop na yan. Nagdala pa ng mga mandaraya sa sugal. Idinayo nila ron. Tinulungan nila makapunta ron para linlangin ang mga OFW. Para ibuyo sa pagsusugal. Tapos lolokohin nung sila rin ang nagpapunta sa mga hustler sa sugal. Lahat ng kahayupang ginagawa sa foreign mission, lahat yan. Gaano karami nagugutom? Patay! Kung hindi pa nagalit ang hari ng Saudi Arabia, malalaman ba natin na 300 mahigit na kababayan natin ang patay doon? Ni wala nakakaalam kung ano dahilan. Nalaman na lang. Hinihiling nila, iuwi nyo na ang mga kababayan ninyo diyan sa Pilipinas. Di ba? Anong klaseng gobyerno ito? OWA? Napakawalang yan ang ginawa ng OWA. Dating nilang sinasabi na mahigit 700 milyong piso ang pondo ng OWA. Ngayon sinasabi, ubos na raw. Mauubos na raw. Ngayon July. 18 billion daw ang pondo. Ano? Sino nagnakaw niyan? Nasundan namin ang kasaysayan ng OWA simula sa panahon ni dating Pangulong Marcos hanggang ngayon. Sasabihin nyo, 18 billion. Eto na lang. Kwentahin ninyo. Ilan ang umalis na OFW simula nung magkaroon ng OWA? Simula nung pasimulan yan, ang pangungulekta sa OWA. Hanggang ngayon. Hindi ba may pag-aaral nga? Hindi pag-aaral, kundi report. Ayon mismo sa website ng Philippine Overseas Employment Administration, ito'y years ago nung binabanata natin niya. Alam nyo, may batas na nagbubuwag sa OWA, POEA.
yung Migrant Workers Act of 1995. Nalihim po yan, inamyendahan. Dapat matagal na sarado yung mga yan eh. Wala na dapat binabayaran ang ating mga OFW. Sinisingil ninyo ng bayad ang mga OFW nang wala naman kayong kapalit na serbisyo, kundi, tatawagin nyo lang na mga bagong bayani. Pero yung tamang serbisyo, wala. Katunayan, yung pera ng OWA, pera ng OFW yan. Walang karapatan ng gobyerno na waldasin yan. Trust fund yan. Katulad lang yan ang pera ng GSIS at ng SS. Ipinagkatiwala lang sa gobyerno yan. Ni minsan, wala pa tayong proyektong nakita na ginawa yung tanggapan na yan sa ilalim ng Department of Labor para sa direktamenteng kapakanan ng mga OFW.